Kabanata 76-80. Okay. Nakangiting sabi ni Tang Wulan, nagugutom na siya. Ang pinalamanan na karne ng baka ay niluto sa isang brownish-yellow crock pot. Ang karne ng baka ay nililinis at nilaga ng mga hiwa ng sibuyas at luya. Maaaring i-lock ng crock pot ang moisture at masarap na lasa ng beef. Pagkatapos magbago ng kulay ang karne ng baka, idagdag ito 12 uri ng pampalasa ang pinakuluang ng mahabang panahon, hanggang sa maging malutong ang karne ng baka. Ang lasa ng mga pampalasa ay ganap na naisama sa karne ng baka, at ito ay isang sikat na merienda sa Donghai City. Ang tindahan ay hindi kalakihan, ang kalan ay nasa labas, mayroong halos 100 maliliit na butas ng apoy, at ang palayok na may nilagang baka ay nakalagay dito. Ang takip ng palayok sa tuktok ng umuusok na aroma ng baka ay hindi humihiging, at sinasamantala rin ng bango ang pagkakataong makawala upang maakit ang mga dumadaang pedestrian. Mayroon lamang 5 maliit na hugis parihaba na mesa sa tindahan, at mayroong hindi hihigit sa 20 tao ang nakaupo, kalahati nito ay nakaupo na sa oras na ito. Huli na ng taglagas at hindi mataas ang temperatura sa labas. Pagpasok mo sa tindahan ay sasalubong sa iyo ang init at halimuyak ng karne ng baka na agad namang nagpapagaan sa iyong pakiramdam. Gulat na napatingin si Guyu kay Exi, hindi ko inaasahan na kakain ng young master ng mayamang pamilya sa mga tindahan sa tabi ng kalsada. Hindi na siya inaway ni Exi sa pagkakataong ito, pinakainis na kinakain ni nanay ang stuffed beef sa shop na ito. Pumupunta ako dito sa bawat oras. With that, naglakad na siya papasok. Umupo sa pinakaloob na mesa. Kinalabat ni Tang Wulan si Guyu, pagkatapos ay pumasok at umupo sa tapat ni Exi. Oy, nandito si Exi, at nagdala din ako ng mga kaibigan. Ganun pa rin ba? Ang amo ay isang medyo may edad na tiyuhin na may bahagyang mamantika na apron sa kanyang baywang at may ngiti sa kanyang mukha. Well, salamat, Tio Lee. Ngumiti si Exi. Hindi nagtagal, 3 servings ng stuffed beef, 3 bowl ng white rice, at 2 side dish na gawa sa berdeng gulay ang inihatid. Ito ang unang pagkakataon na nagdala ka ng mga kaibigan dito, at ipapadala ka ni Xiao Kai. Nakangiting sabi ni Uncle Lee, at saka hinawakan ang ulo ni Exi na parang sa kanyang pamangkin. Napatingin si Tang Wulan kay Exi nang may pagtataka. Si Exi ay may ugali ng kalinisan. Ang kanyang higaan ay palaging ang pinakamalinis sa dormitoryo. Ngunit sa oras na ito, nakaharap sa hipon ng may-ari ng tindahan sa kalye, hindi lamang siya nakatakas. Ngunit ngumiti, salamat, Tio Lee. Tang Wulan man o Guyu, medyo subversibo ang imahe ni Exi sa estadong ito. Sinabi ni Exi, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang takip ng palayok sa harap niya, at ang palayok ay may mabangong aroma ng karne ng baka. Ang sopas ay madilim na ginintuang, at makikita mo ito. Ang karne ng baka ay pinutol sa maliliit na piraso ng paisa-isa. Hinawakan ito ni Exi gamit ang kanyang chopsticks, at agad na nadurog ang karne ng baka. Maingat na maglagay ng kanin sa ibabaw ng kanin, at kainin ito kasama ng kanin, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Hindi napigilan ni Tang Wulan ng mahabang panahon, at nagsimulang kumain tulad ni Exi. Masarap. Bulalas niya. Napakasarap talaga. Ang malakas na aroma ng karne ng baka, kasama ang sopas, ang maalat na aroma ay neutralisado ng kanin, at ito ay perpekto. Kumagat si Guyu at hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Ito ay isang maliit na tindahan, na may madilim na ilaw, sira-sira na mga mesa at upuan, ngunit mayroon itong kamanghamanghang pagkain. Beef, sopas, side dishes, white rice, magiging mainit at matutunaw. Ang 3 tao na magkasamang nagsasanay sa loob ng 3 buwan, ang kapaligiran sa oras na ito ay halatang mas harmonious kaysa sa akademya. Tito Lee, magkaroon pa tayo ng 10. Kinamusta ni Exi si Uncle Lee, dahil alam niya ang gana ng isang tao. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, salamat. Anong ginagawa mo? Itinaas ni Exi ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, napakasama ng pangalan mo, sabi ko salamat. Biglang ngumiti ng mapait si Exi, namumula ang kanyang mga mata, ang pangalan ko ay ibinigay ng aking ina, at sinabi sa akin ng aking ina na ang dahilan kung bakit ko ito ibinigay sa akin ay dahil sa aking pasasalamat sa pagtatagpong iyon. Sinabi niya na siya ang pinakamahusay sa kanyang buhay. Ang masaya ay nakilala ko si tatay noong panahong iyon. Ngunit, sa puntong ito, biglang namutla ang kanyang mukha, at halatang matigas ang kamay na nakahawak sa chopstick. Ang iyong ina at siya. Nag-aalangan na tanong ni Tang Wulan. Bagamat nakikita niyang mayaman ang pamilya ni Exi, ito ang unang pagkakataon na narinig niyang binanggit ni Exi ang mga usapin sa pamilya. Kinagat ni Exi ang kanyang mga labi, buong araw na abala si tatay, kahit na may malubhang karamdaman ang kanyang ina, tumatakbo siya sa paligid. Bago namatay ang kanyang ina, ang huling hiling niya ay makita siya, ngunit huli pa rin siya para bumalik. Hinding-hindi ko makakalimutan. Nang gabing iyon, lumuha ang aking ina at binitawan ang aking kamay ng may panghihinayang sa kanyang mga mata.
Naiinis ako sa kanya, hindi ko rin siya nasusuklam sa pangalan ko, kung hindi ko siya nasusuklam sa sarili ko, kung hindi ko siya masusuklam. Pagkasabi nito ay hinampas niya ang mesa. Pagdating niya dito, parang inalis niya lahat ng disguise niya dahil sa malamig na kayabangan. Ito rin ang unang pagkakataon na ipinagtapat niya ang kanyang puso sa iba. Sa sandaling ito, dinala ni Uncle Lee ang isang bagong pinalamanan na kaldero ng karne ng baka. Habang nilalapag niya ito sa mesa ay napabuntong hininga siya, nakakaawa naman ang batang ito. Ang nanay niya ang madalas na naghahatid sa akin noon. Maya-maya, pag-alis ng nanay niya, mag-isa siyang dumating. Tuwing naiisip niya ang nanay niya, huwag mo siyang sisihin. Bihira lang siyang makakita ng mga kaibigan dito, tuwang-tuwa ako para sa kanya. Bata pa ang batang ito, pero mas seryoso ang isipan niya, evil, kaya mo siyang tulungan. Tinapik ni Tangulan ang likod ni Exie, at medyo matamlay na umupo si Guyu roon, pinapanood si Exie na umiiyak, at may unti-unting lumitaw sa kanyang mga mata. Hoy, huwag ka nang umiyak. Binabawi ko ang sinabi ko noon, at hahayaan kitang gamutin ka ngayon. Sinipa ni Guyu ang kaharap na si Exie gamit ang kanyang paa. Iniangat ni Exie ang kanyang ulo at pinunasan ang mga marka ng tubig sa kanyang mga mata gamit ang kanyang manggas, may amoy akong tanso. Kinagat ni Guyu ang kanyang mga labi, ang batang lalaki ay napakasama ng loob. Galit na sinabi ni Exie, kasing edad mo ako, at ang buwan ay mas bata sa akin, tama ba? Ako ay isang maliit na bata, ano ka ba? Maliit na bata. Binuksan ni Guyu ang isang bagong banga na lupa, ibinaba ang kanyang ulo para kumain, at sinabi habang kumakain, huwag makipag-away sa lalaking umiiyak. Oh, ang sarap. Nang umalis silang tatlo sa tindahan ng stuffed beef, tumingin si Uncle Lee sa kanilang likuran at hindi napigil ang mapabuntong hininga, na pakakain ng mga bata ngayon. Ang pagkain ng stuffed beef ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan at init sa tatlo ni Tangulan, ngunit pinaliit din ang distansya sa pagitan nilang tatlo nang hindi nakikita. Tapos may salt grilled prawns. Ang mga sariwang hipon ay isinusuot ng mga patpat na kawayan, iniihaw sa apoy ng uling at binubura ng asin. Hindi ito maaaring maging mas simple, ngunit puno ito ng masarap na lasa ng karagatan. Buong ipinakita ni Tangulan ang kilos ng Diyos ng cookery. Kumain silang tatlo mula sa isang dulo ng merienda hanggang sa kabilang dulo, puno ng tawanan. Kumain ka ng mabuti. Ainal-alayan ni Guyu ang mga balikat ni Tangulan, habang si Exie ay nasa kabilang bahagi niya, ainal-alayan din ang kanyang mga balikat. Ngumiti si Tangulan at nagsabi, kung kulang ang tiyan mo, huwag kang matuto sa Diyos ng cookery. Inilibot ni Exie ang kanyang mga mata, ano ang Diyos ng cookery? Ikaw ay isang mahilig sa pagkain. Gusto kong sabihin ito sa unang pagkakataon na nakita kitang kumakain. Malamig nang umuso si Tangulan, pagkatapos kumain. Anyway, gamutin mo. Nagtatakang sabi ni Exie, makakain ka pa ba? Kakakain lang ng lalaking ito sa daan. Natatakot ako na ang kabuuang dami ng kinakain ay isang baka, tama ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Tangulan, iyon ay. Anong nangyari doon? Biglang sabi ni Guyu. Tumangala sina Tangulan at Exie, at tila may ilang kaguluhan sa pasukan ng Snack Street, napapaligiran ng maraming tao. Ang lokasyon na iyon ay tila ang stuffed beef shop. Tingnan natin. Hindi napigilan ni Exie na makipag-away kay Tangulan, at nagmamadaling pumunta doon. Sumunod sina Tangulan at Guyu sa likuran. Hindi mo magagawa ito, hindi mo magagawa ito. Ito ang lalaking kinakain ko. Bago pa man sila makalapit ay narinig na nilang tatlo ang sigaw ng dalamhati, boses iyon ni Uncle Lee. Si Exie ang nasa unahan at mabilis na sumikip sa karamihan. Nabaligtad na ang kalan sa harap ng tindahan ng stuffed beef, at ang mga banga ng lupa ay isa-isang nahulog sa lupa, na durog-durog. Ang sabaw ng karne ng baka ay dumadaloy sa buong lupa, ang makapal na mabangong aroma ay mainit, at ang lupa ay nasa gulo. Bumagsak si Uncle Lee sa harap ng tindahan, duguan ang gilid ng bibig at namamaga ang mata. Puno ng lungkot at galit ang mukha niya. Sa entrance ng tindahan, may tatlong malalaking lalaki na may malalaking matipunong ulo, ang ulo nito ay kalbo, at ang malamig ay may pares ng braso na may tato na dragon sa shirtless shirt. Matatangkad din ang dalawa, at hindi sila mukhang mabubuting tao sa unang tingin. Lee ang apelyido, at ang taong nakakaalam ng mga pangyayari ay si Jonji. Ang kalyeng ito ay nang ahas na hindi pa magbayad ng bayad sa proteksyon, palagi kang itinutulak, kapag ako'y pulubi. Araw-araw akong pumupunta sa iyo para humingi ng kaunting pera. Ang sarap talaga ng iyong pinalamanan na lata ng baka. Matagal na kitang iniwan. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, hindi ka maaring mamili sa hinaharap, kaya't hindi ka mabibili sa hinaharap, kaya't maaari kang magbukas nito. Sabi ng kalbo na malamig ang tingin kahit hindi sapat ang paligid. Ilang tao, ngunit walang nang ahas na magsalita. Kuya Guanglong, hindi naman talaga ako nagbabayad ng protection money. Sobrang sakit talaga ng babae ko. Araw-araw akong gumigising ng maaga para kumita ng kaunti at magamot siya. Hindi mo masisira ang negosyo ko. Kung ganoon, hindi na mabubuhay ang babae ko, at hindi na ako mabubuhay.
Tumawa si Guanglong, okay. Pinagbabantaan mo ba ako ng buhay mo? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa kapalaran mo? Kung wala ka, kung magpapalit ka ng pamilya mo dito, babayaran mo rin ako ng protection fee. Kung hindi ka makabayad, umalis ka na lang dito. Huwag kang mag-take up ng space. Gaya ng sinabi niya, humakbang siya at sinipa ang kalan sa pintuan hanggang sa lupa. Ilang sandali pa ay nagkagulo ang buong palaman ng baka. Malungkot na sumigaw si Tio Li, Guanglong, ginawa ko ito sa iyo. Nag-aatubili siyang bumangon, ibinaba ang ulo at hinampa si Guanglong. Ngumisi si Guanglong, itinaas ang kanyang paa, at sinipa siya ng paulit-ulit, desperado. Sa harap ni Lao Su, wala ka man lang mga kwalifikasyon para magtrabaho ng husto. Huwag kalimutan, si Lao Su ay isang Soul Master. Maaari bang mangbuli ng mga tao ang isang Soul Master? Isang galit na saway ang umalangaw sa gilid. Nakita ni Tang Wulan at ng tatlo sa kanila ang eksenang ito sa sandaling sumiksik sila sa karamihan. Mabilis na sinugod ni XCX si Uncle Lee at tinulungan siyang tumayo, habang si Tang Wulan naman sumulyap sa Guanglong na iyon. Saglit na natigilan si Guanglong, at nang makita niyang isa itong bata na biglang tumawa ng mayabang, wala talagang tao sa kalyeng ito. Naglakas loob ang mga bata na lumabas para asikasuhin ang negosyo ko, at totoong ipinanganak ang guya at hindi natatakot sa tigre. Bilasan mo at lumabas ka. Hindi ako pumapatol sa mga bata. Si Tang Wulan ay isinilang sa isang sibilyan na pamilya, ang pinaka hindi nais na bagay ay umasa sa malalakas para ay bully ang mahihina, at humakbang papunta sa harapan ng Guanglong. Paano mo makikitungo ng ganito si Tio Li? Mayroon ka pa bang sangkatauhan? Malamig na ngumuso si Guanglong, ang isang tao ba ay nagsisilbing pagkain? Gusto niyang pakainin ang kanyang asawa. Hindi ba kailangan kong pakainin ang aking matandang ina? May asterisk mga patakaran, munting kuneho, bilasan mo, huwag ipagpaliban si Laozi sa paggawa ng mga bagay. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay, parang itinulak ito ni Tang Wulan sa kanyang balikat. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap, at pinalo niya ang kanyang kamay gamit ang isang kamao. Sa isang putok, nabasag si Guanglong, ngunit natigilan din si Tang Wulan. Nakontrol pa ng lalaking ito ang kanyang katawan kapag nahuli siya, at hindi mahina ang kanyang lakas. Good boy, ang lakas niya. Binuksan niya ang kanyang malaking kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay hinawakan niya ang mga balikat ni Tang Wulan, ang kanyang mga hubad na braso ay buhol-buhol ng mga kalamnan, at ang kanyang mukha ay mabangis. Ang pinakamagaling kay Tang Wulan ay hindi ang martial arts, ngunit ang lakas, ang pagtataas ng kanyang kamay ay isang suntok. May namuuna namang ingay, ngunit sa pagkakataong ito ay siya na ang umatras. Naramdaman na lamang niya na ang palad ni Guanglong ay parang cast ng tanso at bakal, at ang kanyang lakas ay nakakamangha. Ang kanyang hindi nais na lakas ay talagang nahulog sa hangin, at siya ay nagulat sa kalaban at napaatras ng 2 hakbang. Natigilan din si Guanglong. Nag-effort na siya para saluhin ito, pero yumanig din sa kanya ang kapangyarihan mula sa kamao ng binata, at hindi niya ito mahuli. Good boy, may lakas ako. Muling humakbang pasulong si Guanglong at muling hinawakan si Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang asul na pilak na damo ay dumagsa mula sa kanang kamay ni Tang Wulan. Halos agad-agad, sinalsal nila ang Guanglong. Ang mga paa ng hubad na dragon ay malambot, at naramdaman niya ang kanyang mga paa na lumulubog ng malalim sa lupa, na nagpapalakas. Kawalan ng kakayahan. Kaagad pagkatapos, isang figure ang bumangon sa hangin, ang kanyang mga binti ay nakabitin ng direkta sa kanyang mga balikat, at isang sandang ang direktang inilagay sa kanyang leeg. 3 buwan ang magkasamang nagsasanay sina Tang Wulan, Gu Yu, at XCXC, at nakipagtulungan na sila sa isa't isa sa tahimik na pagkakaunawaan. Nang makitang nawala ng lakas si Tang Wulan, sina Gu Yu at XCXC, na tumulong kay Li Shu, ay naglunsad ng opens iba kasama niya. Natigilan si Guanglong, at ang kanyang lalamunan ay agad na hinawakan ni Guanglong dagger. Sa pagsasara ni Lan Yingkao, si Tang Wulan ay tiwala pa rin kay XCXC. Humihingi ng tawad kay Uncle Lee at bayaran ang pagkawala. Kung hindi, papatayin kita. Napakalamig ng boses ni XCXC. Nang makitang binubuli ang mabait na Uncle Lee, puno ng galit ang puso niya sa oras na ito. Huwag kang impulsive, kuya, kung may sasabihin ka. Ang 2 malalaking lalaki sa tabi ng isa't isa ay hindi nag-react hanggang sa sandaling ito. Ang mga gangster na ito ay may magandang hanay ng mga paghatol tungkol sa sitwasyon. Kung ang kuha ay nasa hustong gulang, hindi sila natatakot. Kung tutusin, wala masyadong tao ang naglalakas loob na pumatay sa kalye. Ngunit ang mga bata ay mahirap, dahil sila ay madaling kapitan ng walang ingat na salpok sa murang edad. Walang masasabi sa mga taong katulad mo, sabi ni XCXC, kabayaran ang pagkawala ni Uncle Lee at bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot, kung hindi, papatayin ko itong kalbong ulo. Biglang ngumiti si Guanglong, little guy, Soul Master, right? It's just one link. I have been in this street for so many years, and I don't have any skills. Do you think I can always collect protection fees here? Let's do it, I want to see how you kill me. Saglit na natigilan si XCXC.
Sa kanyang edad, hindi pa rin niya maintindihan ang katotohanang hindi siya natatakot sa kamatayan. Nang binyantaan si Mushi, mabilis na nakompromiso si Mushi. Idiniin pababa ang punyal ni Guanglong, talagang hindi siya nang ahas na pumatay ng tao, ngunit ang puot kay Guanglong ay medyo uminit na ang kanyang isipan. Gayunpaman, habang nakadiin ang banayad na Dragon Dagger, bigla niyang naramdaman na ang leeg ng kalbong ulo ay napakatigas kaya hindi man lang ito mahawakan ng banayad na Dragon Dagger. Mag-ingat ka. Ipinaalala ni Tang Wulan sa oras na naglabas din si Go Yu ng bowl ang apoy na lumilipad patungo sa dibdib ng Guanglong. Ang kanang kamao ni Guanglong ay buong tapang na umatake, sumasabog kay Xie. Kasabay nito, dalawang bilog ng liwanag ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. May dalawang spirit ring, isang puti at ang isa ay dilaw. Ang lahat ng nakalantad na balat sa kanyang katawan ay naging kulay abo na bakal, at may mga nakataas na kaliskis na bakal sa kanyang leeg. Tumalikod si Xie, iniiwasan ang kamao ni Guanglong, at isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Guanglong. Pangalawang singsing, dakilang Soul Master. Ang taong ito ay naging isang mahusay na master ng espiritu na may higit sa 20 espiritong kapangyarihan at 2 singsing na espiritu. Sa balikat ni Guanglong, lumitaw ang 2 maliliit na kaluluwa. Medyo nagkagusto sila. Ang isa ay isang kaki butiki at ang isa ay isang bakal na kulay abong butiki. Ang kulay abo na bakal ay halatang mas malaki. Malaki ang pagkakaiba ng lakas ng isang Soul Master para sa bawat link. Ito ay totoo kung ito ay espiritu kapangyarihan o espiritu ring. Sa paglitaw ng singsing ng espiritu, ang katawan ni Guanglong ay namamaga sa isang bilog, at ang mga kalamnan ay naging mas pinalaking. Kasama ang mga kaliskis at bakal na kulay abong balat sa katawan, nagbigay ito sa mga tao ng sobrang bangis na pakiramdam. Sa hindi inaasahan, kayong mga maliliit na lalaki ay pawang mga Soul Masters. No wonder you dare to be nosy. Let me show you how good Lao Su is. Nagmamadali. Mag-ingat ka, Wulan. Bulalas ni Guyu, ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalabas ng mga sinag ng liwanag habang sinusubukang kontrolin ang mga paa ni Guanglong. Gayunpaman, pagkatapos na palayain ni Guanglong ang kanyang martial soul, ang kanyang buong pisikal na fitness ay tila umabot sa isang lubhang nakakatakot na sitwasyon. Ang latian na lumitaw sa lupa ay madaling napalaya niya, at nahulog ang mga elementong pag-atake na pinakawalan ni Guyu. Sa kanya, nakaharang lahat ng matigas niyang balat. Ang martial spirit ba ng lalaking ito ay talagang isang makapangyarihang pag-iral. Bukod dito, hindi siya dapat maging kasing simple ng isang dakilang Soul Master, ang kanyang soul power cultivation ay malamang nalampas sa ika-25 antas. Ang martial spirit ng Guanglong ay Iron Armored Dragon, isang subspecies ng Earth Dragon. Ang pinakamagaling niya ay lakas at depensa, at siya mismo ay ipinanganak na may banal na kapangyarihan, kung hindi niya matatalo si Tang Wulan sa lakas sa sandaling siya ay umakyat. Sa oras na ito, umaasa sa Iron Armor ng unang kakayahan ng espiritu na dalhin ang pag-atake ni Guyu, kahit na ang Light Dragon Dagger ni Xie ay hindi masira ang kanyang depensa. 1-on-3, ngunit sa mga tuntunin ng lakas at momentum, na-overwhelm nilang lahat ang tatlo ni Tang Wulan. Sa oras na ito, nagpakita si Tang Wulan ng katahimikan na lampas sa kanyang edad. Alam niyang hindi siya maaaring umatras, dahil kapag nagretiro na siya, malalantad si Guyu. Ayon sa pagpoposisyon ni Wu Changkong, ang pinakamahalagang responsibilidad ni Tang Wulan ay harangan ang harapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, 2,000 forged tungsten steel hammers ang dumating sa kanyang mga palad, at sa halip na umatras, sumugod sila sa Guanglong. Umangat ang tungsten steel hammer at pinalo ito ni Guanglong ng suntok. Bang! Ang dagandong ng banggaan ng metal ay nagpasigaw sa mga tao sa paligid. Maraming tao ang nagtakip ng tenga at napaatras. Namutla ang mukha ni Tang Wulan, at gumawa siya ng 7 o 8 hakbang upang patatagin ang kanyang anyo. Matapos palayain ang martial soul, napakalakas ng Light Dragon. Kahit na sa tulong ng kapangyarihan ng tungsten steel hammer, medyo hindi napigilan si Tang Wulan. Si Xie ay nagmamadaling umakyat mula sa likuran, ang Guanglong Dagger ay itinutok sa likod ni Guanglong, at ang Guanglong na ulo ay hindi lumingon, hinayaan siyang umatake. Ang liwanag na sundang ng dragon ay nahulog sa magaan na dragon na may parehong pangalan, at nag-iwan lamang ito ng mga puting marka, na hindi nabasag ang kanyang balat. Itinaas ni Guyu ang kanyang mga kamay ng marangal, ang apoy sa dulo ng kanyang kanang mga daliri ay kumikislap, at ang mga dulo ng kanyang kaliwang mga daliri ay napuno ng asul na liwanag, at ang kanyang mga kamay ay dahan-daang nagsara. Biglang humihip ang isang maliit na asul at pulang ipoypo patungo sa Guanglong. Ito ang kakayahan ng pagsasanib ng dalawang elemento ng hangin at apoy na kasalukuyang maaari niyang makabisado. Ang Guanglong na gustong habulin si Tang Wulan ay tumitigil, at ang mga bakas ng mga bitik ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng kanyang balat, at ang mainit na talim ng hangin ay tumalsik sa kanyang katawan. Umuungol. Sumigaw si Guanglong, at hinampas ang kanyang dibdib gamit ang magkabilang kamao, at ang dilaw na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag, na nagudyok sa pagpapakawala ng isang siglong gulang na kakayahan ng espiritu. Ang kulay bakal na balat sa kanyang katawan ay kumikinang na may malabong pilak, at maging ang isang pares ng mga mata ay lumiwanag sa pilak na liwanag.
Muling namamaga ang katawan, at may malakas na alon ng kapangyarihang espiritu na umaakyat pababa sa kanyang katawan. Halatang nanlaki ang dalawang palad at ang mga dugtong na nakausli, matutulis na mga kuko na mahigit 3 pulgada ang isinilang sa harapan. Ang pangalawang kakayahan ng espiritu ay nakabaluti sa katawan ng dragon. Ang arm or dragon spirit mismo ni Guanglong ay isang napakagandang pag-iral, ngunit dahil sa kanyang mahinang background, siya ay higit sa 18 taong gulang nang makuha niya ang espiritu, na naantala ang kanyang pinakamahusay na oras ng pagsasanay, na nagresulta sa kanyang mapang-uyam na karakter. Matapos maging isang dakilang soul master, at magkaroon ng pangalawang kaluluwa, mahirap para sa kanya na bumangon dahil sa kanyang edad, kaya sinimulan niya ang walang gastos na negosyong ito. Ngunit ang Iron Arm or Dragon Martial Soul ay talagang itinuturing na isang high-level martial soul, at ang kanyang pagpili sa dalawang espiritong ito ay napakahusay din. Pumutok ang pangalawang espiritong kakayahan, anuman ang opensa at depensa, na upgrade ito sa isang bagong antas. Ang kanyang espiritong kapangyarihan na hanggang ika-27 antas ay sumibol sa buong-buo na paraan, at agad na nagdulot ng malakas na epekto sa pagsupil sa 3 tanghulan. Ang hangin at apoy na vortex ni Guyu ay halos mawala sa pamamagitan ng kanyang malupit na espiritu kapangyarihan sa susunod na sandali ang kanyang pangalawang espiritu kakayahan ay pinakawalan. Sinamantala ni Tang Wulan ang pagkakataong ito upang palitan ang 1000 Forging Tungsten Steel Hammer ng 1000 Forging Heavy Silver Hammer. Ito ay hindi isang akademya o pagsasanay. Ito ay isang tunay na kalaban, at hindi siya nang ahas na hawakan ang kanyang mga kamay. Sa isang pitik ng martilyo ni Shen Yin, ang martilyo sa kanyang kanang kamay ay lumipad patungo sa Guanglong na may mahinang paghiging. Sa likod ng martilyo ni Shen Yin, may nakadikit na piraso ng asul na pilak na damo. Umungol si Guanglong at sinampal ng martilyo si Shen Yin. Bang, bang, bang. 3 pagsabog ang umalangaw sa kanyang palad. Nakapagtataka, bahagyang nanginginig ang kanyang palad, bahagyang tumalbog, at nabaril ang 1000 Forge Immersion Silver Hammer. Ang napakalakas na puwersa, maging ang mga espesyal na epekto ng stakang hammer ay nakansela. Sa sandaling ito, isang magaan na talim ang tumama sa katawan ni Guanglong mula sa likuran, at ang pilak na ilaw sa likod ni Guanglong ay kumikislap, na nanginginig ang liwanag na talim sa mga light spot at nabasag sa hangin. Nabigo ang light dragon caught ni Xe. Ang mga mata ni Guanglong ay puno ng kabangisan, at nagpuwersa siya sa ilalim ng kanyang mga paa, at sumugod patungo kay Tang Wulan, medyo mas mabilis kaysa dati. Hinayla ni Tang Wulan si Lan Yingkou upang bawiin ang martilyo na lumipad palabas kanina, at inihampas ang Shen Yin hammer gamit ang kanyang kaliwang kamay patungo sa kanya. Bang! Nagbanggaan ang mga kuko ng martilyo, at dumating ang isang walang kap-oras na puwersa. Biglang sumangot si Tang Wulan, at lumipad siya palabas, tumama sa dingding ng tindahan ng stuffed beef. Naramdaman na lang niya ang pagbuhos ng lakas sa kanyang katawan, sumisikip ang kanyang dibdib, at muntik na siyang pumulandet ng dugo. Wulan. Bulalas ni Guyu, at sa sandaling i-flash niya ang kanyang katawan para harangan ang harapan ni Guanglong na gustong humabol, isang maliwanag na ilaw ang sumabog, na nakasisilaw sa mga mata ni Guanglong. Naglakad-lakad din si Xe mula sa likod hanggang sa harapan, iniugoy ang magaan na dragon dagger sa kanyang kamay, na naglalabas ng mga sinag ng liwanag. Sa kabutihang palad, sa kanilang nakaraang espesyal na pagsasanay, madalas nilang kailangang harapin si Wu Changkong. Napaharap sa gayong panggigipit, hindi sila nataranta. Binuksan ni Guanglong ang kanyang mga braso, hindi pinansin ang pag-atake ni Xe, hamampas pasulong, at niyakap ang kanyang mga braso patungo kay Guyu. Siya ay lubos na nagalit sa 3 maliliit na lalaki na ito. Isang earth wall ang tumaas sa harap ni Guyu, ngunit ito ay dinurog ni Guanglong sa susunod na sandali. Sa kanyang kontrol sa mga elemento, maaari niyang ganap na gamitin ang Spatial Element Control para makaalis sa harapan, ngunit hindi siya umatras, dahil, sa likod niya, ay si Tang Wulan na nahulog sa paglipad. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Guyu na masikip ang kanyang baywang, at kaagad pagkatapos, lumipad palabas ang kanyang buong katawan. Isang matigas at malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang, at sumunod ang boses ni Tang Wulan, hayaan mo akong pumunta sa harapan. Namula ang magandang mukha ni Guyu, ngunit nagmamadaling umakyat si Tang Wulan. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay niyang inilabas ang isang pares ng mabibigat na pilak na martilyo at hinampas ito kay Guanglong. Ngumiti si Guanglong, at nataman ang magkabilang kamao at martilyo. Boom, boom, boom. Tumalon si Tang Wulan, kasama ang dobleng martilyo sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Gayunpaman, ang Light Dragon, na sabay-sabay na nagpakita ng dalawang kaluluwang kakayahan ng Iron Armor Dragon Body at ang Iron Armor Possessed Body, ay umabot sa isang napaka-abnormal na sitwasyon sa mga tuntunin ng pisikal na lakas nito. Si Tang Wulan ay binomba muli at lumipad palabas, na may malakas na impact, na naging sanhi ng kanyang pag-ungol at pagdurugo sa kanyang bibig at ilong. Mabilis na nag-react si Xe sa pagkakataong ito at sumugod sa likod ni Tang Wulan sa oras upang subukang hawakan siya. Ngunit minamaliit niya ang momentum na nakakabit sa katawan ni Tang Wulan. Sa ilalim ng malakas na impact, pareho silang naging ground gourds ng sabay. Ito ay isang crush sa lakas.
Inalog-alog ni Guanglong ang kanyang braso, ngunit hindi na ito hinabol pa. Sa halip, tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, kung makikita mo kung maglakas loob kang lumaban, ito na ang katapusan. Bagamat ang mga batang ito ay Soul Masters, mayroon pa rin silang relasyon ni Lao Su. Malayo pa ito. Sino ang maglalakas loob na lumaban, mag-ingat na ang mga kuko ng dragon na nakasuot ng bakal ni Lao Su ay mapunit siya. Masakit, Exi, sinaksak ako ng iyong Light Dragon Dagger. Si Tang Wulan na bumagsak sa lupa ay sumigaw sa sakit. Sinubukan siyang saluhin ni Exi, ngunit hindi siya pinabayaang lumipad. Paano niya makokontrol ang kanyang katawan, ang Light Dragon na dagger sa kanyang kamay ay naghiwa ng butas sa kanyang likod. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Natamba din si Exi. Tumakbo si Goyu sa kanilang dalawa at maglalabas na sana ng ilang elemento ng tubig para tulungan si Tang Wulan na pagalingin ang trauma. Bigla, nakaramdam siya ng kakaibang hininga na nagmumula kay Tang Wulan. Sobrang init. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, at ang isang pakiramdam ng nagliliyab na init ay kumalat mula sa sugat sa kanyang likod. Halos sa susunod na iglap ay kumalat ito sa buong katawan niya. Muling lumitaw ang nasusunog na sensasyon na matagal ko nang hindi naaalala, at ito ay naililipat sa utak mula sa tail vertebra. Ang buong katawan ay parang apoy na sinindihan, at ang matinding init ay agad na inilabas, at ang paninikip ng dibdib na lumitaw nang matamaan siya ng liwanag na dragon ay nawala kaagad. Ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay kumuulo din. Naramdaman na lamang niya na medyo magulo ang kanyang espiritu, ngunit ang kanyang sariling lakas ay tumataas sa isang kahangahangang bilis, na parang may pakiramdam ng pagkapuot sa langit at lupa ng walang singsing. Hindi niya namamalayan na tumingin sa kanyang kanang kamay, at sigurado, may kaunting ginto na lumalabas mula sa likod ng kanyang kamay, at ang buong kanang braso ay bahagyang nanginginig na parang nakuryente. Ang malakas na puwersang iyon ay nagmula sa kanang kamay. Si Jinlin ang huling Jinlin. Pagkaraan ng ilang buwan, nang malapit nang makalimutan ni Tang Wulan ang gininto ang sukat na lumitaw noon, lumitaw itong muli, at nasa ganoong mahalagang sandali pa rin ito. Sa mahinang dagandong, si Tang Wulan ay tumalon ng husto at dumiretso sa Guanglong. Hindi ito hinawakan ni Exi, at biglang sumigaw, Wulan, huwag kang pumunta. Hindi nakaimik si Goyu, dahil malinaw niyang nakita ang mga gintong kaliskis na lumalabas sa gilid ng leeg ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay mapurol, ano yun? Mayabang na sumisigaw si Guanglong, at biglang nakita si Tang Wulan na sumugod muli sa kanya. Sa pagkakataong ito ay mayroon lamang siyang isang kamay na may hawak na martilyo, at nanunuya na sinabi, mabango na bata, ito ay medyo solid. Kung hindi dahil sa panunood ikaw ay isang bata, kukurutin kita hanggang sa mamatay. Direktang sinampal ng sampal ang Shenyin Hammer ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, biglang nanginig ang buong katawan ni Guanglong, dahil malinaw niyang nakita na may kumikislap na gintong liwanag sa ilalim ng mga mata ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling kumislap ang gininto ang liwanag na iyon, ang mga pupil sa mata ni Tang Wulan ay biglang tumayo, ito ay naging malamig na patayong pupil. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang mabilis na kumalat sa katawan ni Guanglong, na nagparamdam sa kanya ng panlulumo na parang nanghina ang buong pagkatao niya. Bang! Ang malaking katawan ni Guanglong ay direktang binomba ng martilyo ni Tang Wulan at lumipad palabas, at malinaw na naririnig ng mga tao sa paligid ang tunog ng pagkabali ng buto ng kanyang braso. Sinubukan siyang hulihin ng dalawa sa mga tauhan ni Guanglong, ngunit tulad ni Exi dati, pareho silang naging ground guards. Nagulat si Tang Wulan sa kanyang kanang kamay. Sa oras na ito, ang mga gintong kaliskis ay ganap na nakatikip sa kanyang palad, at lumitaw ang kanyang mga kuko. Ang buong braso ay nagbigay sa kanya ng kakaibang mainit na sensasyon. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, mas malinaw ang kanyang damdamin sa pagkakataong ito. Malinaw niyang nararamdaman na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay naglalaho sa napakabilis na bilis. Bilasan mo. Nagmuni-muni siya sa kanyang puso. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang liwanag ng gininto ang kaliskis na kagagaling lang ay mabilis na lumabo, at pagkatapos ay naging kaunting liwanag, tahimik na naghalo sa braso at naglaho. Nagsimula na ring kumalma ang nasusunog na sensasyon sa katawan. Wala pang 10 segundo ang itinagal mula sa paglitaw ng mga gininto ang kaliskis hanggang sa ginamit niya ang kanyang isip para palabasin ang mga ito, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay nakakonsumo na ng 7 o 88. Ang tanging bagay na mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon ay hindi siya naging sanhi ng kanyang sarili na makoma dahil sa mga pagkonsumo na ito. Ang braso ay maasim at namamaga, at pakiramdam ko ay hindi ko ito mayangat. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na medyo nalilito ang kanyang utak. Kung ang paglitaw ng mga gintong kaliskis noong nakaraan ay maaaring isang ilusyon, paano maipapaliwanag ng ilusyon ang gayong tunay na pakiramdam sa pagkakataong ito? Ikaw, nagkaroon ka na naman ba ng ganyang kapangyarihan? Sumunod si Exi pagkatapos niyang sumugod palabas, at nakitang pinasabog ni Tang Wulan ang Guanglong gamit ang martilyo. Nakita ko rin ang paglabas ng mga gintong kaliskis sa kanyang mga kamay. Hindi lang si Guanglong ang nakaramdam ng takot sa sandaling ito, maging siya ay ganoon din ang naramdaman.
Ang mga kaliskis na lumitaw sa katawan ni Tang Wulan ay tila may espesyal na mahiwagang kapangyarihan na nakakabigla sa puso ng mga tao. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ha, paano sila? Nang muling hanapin si Guanglong, siya at ang kanyang dalawang tauhan ay nawala ng walang bakas. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling umakyat, at ang ilang mga tao na nagbubukas din ng mga tindahan sa kalye ng merienda ay tumulong kay Lee Uncle na itaas ang kalan at linisin ang magulong tanawin. Ang bastos na ito ay tumakas ng walang kabayaran. Mapait na sabi ni Exi. Ang iyong kamay. Tumingin si Goyu kay Tang Wulan na may pag-aalinlangan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ito ang pangalawang beses na nagpakita ako. Mabilis na mauubos ng sukat na iyon ang aking pisikal at kaluluwang kapangyarihan, ngunit maaari itong magbigay sa akin ng malakas na kapangyarihan sa maikling panahon. Alam ko rin ito. Bumalik tayo at pag-usapan ito. Nagpaalam ang tatlo kay Uncle Lee, at si Exi ay tahimik na naglagay ng pera sa mga braso ni Uncle Lee, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng akademya. Maghihiganti ba ang lalaking iyon kay Uncle Lee? Tanong ni Goyu kay Exi. Sinabi ni Exi, siya ay dapat na walang kakayahan pansamantala, at ang kanyang braso ay nagambala ni Wulan. At saka, ito ay isang kalye ng merienda pagkatapos ng lahat. Kahit na mangolekta siya ng mga bayarin sa proteksyon, hindi siya maaaring maging labis. Hahayaan ko ang pamilya kong may mag-aalaga niyan, dapat walang mali. Sa pagbabalik, palaging mukhang nag-iisip si Tang Wulan, mayroon din si Goyu, nakasimangot si Exi. May kanya-kanyang concern ang tatlo. Babalik ako. Matapos pumasok sa kolehiyo, nagpaalam si Goyu sa dalawa at bumalik sa dormitoryo ng mga babae. Si Tang Wulan at Exi ay bumalik sa kanilang kwarto. Exi, sandali. Sa pintuan ng kwarto, pinigilan ni Tang Wulan si Exi. Anong problema? Tumingin sa kanya si Exi na may pagdududa. Tumingin sa kanya si Tang Wulan at sinabing, mukhang alam ko kung paano lumitaw ang aking mga ginintoang kaliskis. Nagulat si Exi, alam mo ba? Sabihin mo sa akin kaagad. Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos nitong unang lumitaw, sinubukan ko ang halos lahat ng paraan, kung ito ay upang mapakilos ang kapangyarihan ng aking kaluluwa, saktan ang aking sarili, o hayaang maubos ang kapangyarihan ng aking kaluluwa, hindi na ito muling lumitaw. Una ngayon ang pangalawang pagpapakita ay tila biglaan, ngunit isang bagay ang pareho sa unang hitsura. Ano ito? Parang may nahuli si Exi. Sinabi ni Tang Wulan, ang Light Dragon Dagger, ang iyong Light Dragon Dagger. Sa unang pagkakataon na lumitaw ito, nasaktan ako, at pagkatapos ay naging sanhi ng paglitaw ng mga gintong kaliskis, dahil lang sa scratch ng iyong Light Dragon Dagger. Ako, ito ay lumitaw. Nagliwanag ang mga mata ni Exi, oo. Parang ganito. Pero bakit ganun? Umiling si Tang Wulan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano nanggaling ang gintong kaliskis. Parang walang kinalaman sa aking Blue Silver Grass Martial Spirit. Sinabi ni Exi, maaari ka rin bang magkaroon ng pangalawang martial arts soul? Kaya lang, ang iyong pangalawang martial arts soul ay hindi nakikita at nangangailangan ng espesyal na kapangyarihan para ma-stimulate. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko maintindihan ang twin martial arts, hindi ko alam kung ito nga. Ramdam niya ang kapangyarihan ng Jinlin. Kung ang Jinlin ay ang kanyang pangalawang martial soul, kung gayon hindi na siya isang basura lamang. Soul Master ni Wan. Sa pag-iisip nito, ang tibok ng puso ni Tang Wulan ay hindi napigil ang bumilis ng kaunti. Sinabi ni Exi, pumunta tayo kay Teacher Wu at magtanong, napakatalino ni Teacher Wu, baka makita mo ito. Nag-isip sandali si Tang Wulan at sinabing, okay. Tatanungin ko ang guru bukas. Hinawakan siya ni Exi at sinabing, ano pa ang hinihintay mo bukas? Umalis ka na. Hindi dapat magpahinga si Teacher Wu ng ganoon kaga. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, bakit mas nababalisa ka kaysa sa akin? Ngumiti si Exi at sinabing, dahil, may isa pang posibilidad para sa sitwasyong ito sa iyong katawan. Kung posible iyon, malaki ang pakinabang nito sa akin. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, ano ito? Sinabi ni Exi, ang Martial Soul Fusion Skill. Hindi mo ba narinig ito? Kapag ang martial souls ng dalawang tao ay partikular na magkatugma, maaari silang magpakita ng isang malakas na kakayahan, na tinatawag na martial soul fusion skill. Parehong martial souls ay magkatugma. Kung mas mataas ang degree, mas maganda ang epekto ng martial soul fusion technique. Kung ito ang martial soul fusion, ito ay magiging mahusay na diskarte. Malinaw na mas alam ni Exi ang tungkol sa bihirang martial arts at martial arts na kakayahan kaysa kay Tang Wulan. Narinig din ni Tang Wulan ang martial soul fusion technique, na sa mundo ng Soul Master, ito ay isang napaka-high-end na pag-iral. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa dalawang estudyanteng iyon na maaaring magsagawa ng martial soul fusion skill sa buong East Sea Academy. Ang dormitoryo ng mga guro ay nasa gusali ng dormitoryo. Upang mapadali ang pamamahala ng mga mag-aaral, nakatira ang punong guro sa kaukulang palapag ng kanyang klase.
Kaya naman, kailangan lang nilang dalawa na maglakad sa koridor para makarating sa kwarto ni Wu Changkong. Bang, bang. Kumatok si Exi sa pinto. WHO. Ang malamig na boses ni Wu Changkong ay mula sa loob. Teacher Wu, ako po ito, Exi. Kami ni Wulan ay may tanong at gustong itanong sa inyo. Sabi ni Exi. Pumasok ka. Bumukas ang pinto, tumambad si Wu Changkong sa kanyang pijama. Binalangkas ng puting buwan ng pijama ang kanyang payat na figure. Sa pagtingin sa kanyang malalim na titig, naiisip lamang ni Tang Wulan at Exi ang hirap ng espesyal na pagsasanay. Bilang isang guro, natural na nakatira si Wu Changkong sa isang tao at isang silid. Doble ang laki ng kwarto kaysa sa dormitoryo ni Tang Wulan. Mayroon itong espesyal na banyo, dressing room, kwarto at maliit na sala. Inilabas ni Exi ang kanyang dila at sinabi, Teacher Wu, naapektuhan nito ang iyong cultivation. Umiling si Wu Changkong, sabihin mo lang. Anong problema? Kinalabat ni Exi si Tang Wulan. Inayos ni Tang Wulan ang kanyang mga iniisip at sinabi kay Wu Changkong, Teacher Wu, tila may mali sa aking espiritu. Oh! Ang orihinal na mapayapang mga mata ni Wu Changkong ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Ang asol na pilak na damo ni Tang Wulan ay na-mutate, kinumpirma rin niya ito, at nag-mutate ito sa magandang direksyon. Sinabi niya ngayon na may mali sa espiritu ng martial arts, malamang na nagpatuloy ang pag-mutate ng blue-silver grass. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Anong mali? Tanong ni Wu Changkong. Pagkatapos ay ikinwento ni Tang Wulan ang kanyang sariling mga hula at paghatol tungkol sa dalawang pagpapakita ni Jinlin. Jinlin. Kumunat ang noo ni Wu Changkong. Ang sitwasyong binanggit ni Tang Wulan ay talagang napakabihirang. Bukod dito, tama rin ang hatol ni Exi. Sa kasong ito ay ang nakatagong pangalawang martial soul o martial soul fusion na kasanayan ang pinakamalamang. Exi, subukan mo siya. Tingnan kung mauulit iyon. Sabi ni Wu Changkong kay Exi. Oo. Sinulyapan ni Exi si Tang Wulan ng masama, binitawan ang Guanglong dagger, at nakangiting sinabi, Wulan. Saan sa tingin mo dapat kitang saksakin? Umirap si Wu Changkong, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparikan, bilasan mo. Inilabas ni Exi ang kanyang dila, at iniunat ni Tang Wulan ang kanyang braso. Maingat na tinaga ni Exi ang braso ni Tang Wulan gamit ang isang light dragon dagger. Sa pagkakataong ito ay napakabagal niyang kumilos, at nasa atensyon ng tatlo. Nakaramdam lamang si Tang Wulan ng kirot sa kanyang braso, ngunit nagulat siya nang makitang ang light dragon dagger ay tumusok sa kanyang balat, isang mahinang liwanag sa light dragon dagger ang naturok sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang nasusunog na pandamdam na lumitaw noon. Tila nag-aapoy pa rin ito, at bumulwak ang nagbabagang init mula sa vertebra ng buntot at kumalat sa buong katawan. May lumabas na mga piraso ng gintong kaliskis mula sa kanyang mga braso. Sa sandaling itinaas ni Wu Changkong ang kanyang kamay, ang matalim na daloy ng hangin ay dumaan, at ang Amerikana ni Tang Wulan ay nahulog sa mga pira-piraso, na nagpapakita ng kanyang itaas na katawan. Nakita ko ang paglitaw ng mga gintong kaliskis sa kanyang buong kanang braso. Bahagyang namamaga ang kanang braso. Lumitaw ang mga piraso ng hugis diamante na kaliskis na may nakasisilaw na gininto ang liwanag, na tumakip sa kanyang braso sa isang iglap. Kasabay nito, ang kanyang mga palad ay nagsimulang magbago, at ang mga pulgada ng gininto ang mga kuko ay tumubo mula sa dulo ng kanyang 5 daliri. Iniunat ni Wu Changkong ang kanyang kamay, hinawakan ang kanang palad ni Tang Wulan, at sinabi sa malalim na boses, gumamit ng lakas. Alam ni Tang Wulan na hindi niya masasaktan ng guro, kaya dali-dali niyang pinisil ang kanang kamay ni Wu Changkong gamit ang kanang kamay. End of this chapter.